Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Can we go to the next slide po? Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. So, pero kasabay mo niyo, ma'am. So, okay, let me just jog na lang po yung memory. Sa picture na ito, kayong dalawa po niyan ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede mo bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami ng Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Casio. Si Cassie. Opo. Pero dun sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yun? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. to pick up Thank na lang. you, Your Honor. Thank you, Kong Acop. So, to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba na, or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So, kahit na sinabi Pasensya po na ni po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if Yes, I may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan ka sinalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So Oh, nauna tapos- kayo ni Wesley doon.
Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayong dumating sa Malaysia ni Alice tsaka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Go papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Mario. Thank you. Thank you. So, just to put na lang siguro on record again, and can we please flash it back again, yung picture po sa airport. In the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as Duan Ren Wu. Na nandun po nakasama po ni Miss Alice Go sa airport, sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si Duan Ren Wu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Ren Wu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay, okay. So, usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Ren Wu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So, yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation? Your Honor, opo, kilala po Okay. namin isa po siyang whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, Duan Ren Wu, isang fugitive po siya sa China. And I think, if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung, di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amoy Real Estate Group, may nakalagay na Duan Ren Wu dyan. And itong Duan Ren Wu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Akin po. Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung, sa pagkakaalam niyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittichian or Nevisian po ba tong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya. Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si Duan Wu, isang Kittitian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort, Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. So, pero, Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si Duan Ren Wu? Your Honor, nakausap ko po siya sa Chinese language. So, I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero, alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si Duan Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinki's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. Duan Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po.
5, 10? Wala naman po, wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga once a month siguro, mga ganon, I guess? Opo, mga ganun po. Basta pag pumunta lang po si Cassie. Okay. So, every time na pumupunta si Cassie, kasama po niya si Duaren Wu, and doon po kayo nagkakausap din po. Your Honor, not all the time po. Okay. Pero kung nagkakausap kayo, ano pa ba yung mga pinag-uusapan ninyo ni Mr. Duaren Wu? Your Honor, na-mention po niya sa akin before na gusto po niya mag-invest po ng solar sa Bamban. Solar. Opo. Okay. And kung solar yung pinag-usapan ninyo, paano nangyari po na siya rin po yung nakasama ninyo sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po expect na makakasama po namin siya sa Indonesia. Ine-expect lang namin doon si Cassie. Okay. And di ba sabi niyo po, 3 po kayong pumunta? Tama po ba yun? Ako, si Sheila, at si Wesley po. Okay. So, hindi mo kasama si Duaren Wu papunta sa Indonesia. Hindi po. So, doon kayo nagkasalubong mismo. Saan po nagkasalubong? Indonesia. Sa Indonesia? Hindi po namin kasama po sa Indonesia. Malaysia? Malaysia ba? Sa Malaysia kayo nagkasalubong. Sa Malaysia po, hindi po sa lubong. Sa Malaysia, nakita-kita na lang po kami nila Cassie sa Malaysia. Kasama na si Duaren Wu. Opo, kasama po ni Cassie si Duaren Wu. Okay. Thank you for the clarification po. Okay. And again, so sabi niyo po kanina, di ba? Nakakilala kayo through Cassie Ong. Now, I just like to also confirm po. Kanina, sabi niyo po ni Cassie Ong, and I'd like to redirect this question po to Ma'am Cassie. Ma'am Cassie, tama no na boyfriend niyo po si Wesley? Yes po, Mr. Chair. Na-curious ako kasi inopen kanina ni Chair Ace gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na ba kayo katagal ni Wesley? Pwede bang malaman ni Miss Alice? Or Medyo matagal na rin po. medyo matagal na? Opo. Years na po? Yes po. Okay, okay. Sana all years yung ano din, yung abot din ng relationship. Pero, okay. I just wanted to reconfirm lang, kasi nga, of course, to establish lang din the closeness, no, nila Ma'am Cassie, nila Wesley, tsaka ni Ma'am Alice din. Na sa pagkakatingin din natin, because of how close the family is, we can also determine din po na very close-knit din po silang lahat, no? So, marami din po kayo nalalaman siguro sa isa't isa, and that's why I just wanted to bring that out lang po into light. Now, okay, let's go back muna to Malaysia. So again, i-confirm ko lang po, kasama niyo po, magkakasama po kayo nila this is to Ma'am Alice po. Kasama niyo po si Wesley, tsaka si Sheila, tsaka si Cassie nung sa papuntang Malaysia? Or si Cassie yung sumalubong sa inyo sa Malaysia? Your Honor, pumunta po kami 3 sa Malaysia. Pagdating po namin, nagkita-kita na lang po kami nila Cassie. Hindi po si Cassie ang nagsumalubong po sa amin. Okay. So, yung kanina po, let me get this straight. So, 3 kayong pumunta ng Malaysia, tama? Wesley and si Sheila. Opo, Wesley, Sheila at ako po, Malaysia. Walang sumalubong sa inyo sa loob ng airport. Walang sumalubong po sa amin. And then, nagkakitaan na lang kayo within Malaysia lang din nila Cassie and ni Duaren Wu. Tama po ba? Si Cassie po una po namin nakita. And then afterwards, si Duaren Wu na po. Opo. Sino pa ba yung mga nakasama ninyo? Sino ba yung mga na-meet ninyo din doon sa Malaysia, if you allow me to ask? Regarding po dun sa Malaysia issue po, since may file na po sa akin na immigration po, I invoke my right to disclose na rin po ng mga informations po. Okay. Pero tama po ba na after this one, sumabay kayo, lumabas ng barko at pumasok ng Malaysia? For that question po, I invoke my right against self-incrimination po. You will May not- file na po kasi sa akin sa immigration po for that. Okay. Can we show muna po the passport stamps on the screen? Kasi dito po sa screen natin, next po. Next picture po.
based on the stamps ni Sheila, kayo po ay pumasok sa Kuala Lumpur noong 18th of July, 2024. Tama po ba? Ms. Alice? Your Honor, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. May na-file na po kasi sa akin cases po ng immigration for that po. So you also don't confirm na lumapag kayo sa Xianbin na? Or Sabah, Malaysia? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Tama po ba yun? Your Honor, lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me in the court. Kaya I invoke my right against self-incrimination po. Can we show the stamps again, please? Kasi upon confirmation, sabi ng Malaysian authorities, this is not, hindi po ito yung tatak ng stamp kapag pumasok kayo sa Sabah. In short, peke yung stamp na ginamit dito. So, I find it very difficult to make sense out of this, Mr. Chair. Kasi kung hindi nga doon pumasok, tapos peke naman yung stamp, saan ba kayo pumasok talaga, Ms. Alice? Your Honor, Malaysia po yung pinuntahan po namin. And the rest po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Kindly wrap up, Congressman Almario. Yes, Mr. Chair. Maybe na lang to sum up na lang, Mr. Chair. I think there are some inconsistencies na naman, no? And it's so difficult na rin kasi nga, as a public servant, we always would hope na rin na si Ms. Alice, as a public servant before, would also do a service na rin to the public by also telling na lang the truth so that we can also lay this to rest. Nakakapagod for all of us, for the Senate, for you din po, Ms. Alice, we can understand, no, sa inyo ni Ms. Cassie, tsaka ni Ms. Baterna, na these hearings will keep on going. And we hope na lang po na at least just a little bit of honesty to help us also put this case to a close na rin, no? Pero, Mr. Chair, I'd also like to just additionally manifest na in the search of truth, no, that we also enjoin the public na rin to also go through the correct processes. Sa ginagawa natin dito sa Quadcom, marami naman mga kababayan natin nanonood. And we hope na rin na we are able to communicate, no, kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa ating bansa, what are the things that we have unearthed already, yung sa mga operations natin sa POGO and the different other issues that are being tackled here in the Quadcom. Mr. Chair, I'd also like to add na rin that this will also be a precedent of the improvement na rin of our regulations for the ingress and egress of our nationals, of our visitors na rin, no, through the intervention po of our Bureau of Immigration and other relevant agencies in aid of legislation. So, Mr. Chair, again, thank you for the opportunity. I'd like to submit na rin po. Thank you. Mr. Chair? Thank you, Congressman Almario. Yes, Congressman Rog? Mr. Chair, just a very short interjection in relation to some questions raised by Congressman Almario. Okay, please make it short. Yes, just 2 lines, Mr. Chair. Mr. Chair, unang katanungan lang po, just to clarify, kay Ms. Ong, na itanong po kanina ni Congressman Almario yung inyong relasyon kay Brother Guo, Wesley Guo. Ilang years po ba ito? Yung together po. Yes. On-off po kasi. Yeah. Kailan niyo po siya nakilala? (2020, 2021? 2020 or 21. And yung simula ng on-off nyo, mga kailan po yun? Mga ganun din po. So, shortly after nakilala mo si Wesley Guo, on na kayo and off? Around 2020 or 2021. So, latter part of 2020 malamang po. Something like, hindi ko po Something like- maalala yung exact date po eh. Okay, Or thank you. exact year. Thank you. I'm sorry. Mr. Chair, I'd like to direct the question also to Ms. Guo. Ms. Guo, kanina po nabanggit po na minsan po ay nakakausap po ninyo si Mr. Duan Wenwu, and you mentioned the Chinese language. Could you clarify po if this is Mandarin or Hokkien?
Your Honor, Mandarin po. Ay, Mandarin. Mandarin po. Pero kayo po are able to speak also Fukien? Yes po. Read and write? Speak po. Speak lang po, no write. And with Mandarin, read and write or just only speak? Speak. A little read po. A little read. Okay, yun lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair? I'm sorry. You're done. Thank you. The next, yes, Congressman Akop. Before the Interjection next- lang to the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-final sa iyo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can ask, you Your can lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. The next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh. Makain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Pamilya niyo mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. O, pero hindi kayo mahirap. Opo. Talagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo. Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba?
Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac Oh, po. pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino. Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Oh, hindi, teka. Nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi, tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So, hindi kayo masyadong mayaman. Pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa Ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa'yo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan ang galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siya pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam. Wala po. Pero nagtapos ka ng high school. Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi Hindi ka po. rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Hindi Ama. po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School.
Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't Kaya care I kung anong invoke po to answer. allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay.